Attorney, una po sa lahat, what is the governing law para po dito po sa PCAB na ito? Ang Philippine Contractors Accreditation Board ay born out by Republic Act number 4566 as amended by Presidential Decree 1746 and further amended by Republic Act number 11711. Okay. So in other words po sir, ito po bang uh, Republic Act number 4566 is still in effect? Yes, Manong Ted, ito po ay in effect pa po since 1965 if I'm not mistaken po. Yes sir, yes sir. Matagal-tagal na po ito, no. So Opo. ano po ang ang papel ninyo para po sa mga contractors? When you say contractors, ito ho ba ay lahat ng contractors, private projects or government? And ano po ang inyong power? Meron ba ho kayong disciplinary power? Go ahead, sir. Unang-una po, ang PICAB po ay may mandato to issue, suspend, and revoke licenses po. So kasama ho sa tinatanong yung power ay sa disciplinary na dito ho papasok yung aming quasi-judicial function to suspend or revoke their license if found guilty of some violations of the terms and conditions of their license or other laws in relation to the use of their license, sir. Yun. So, kumbaga, you have your quasi-judicial powers. Ano po, attorney, no? Yes po, sir. Okay. And in other words, you can issue subpoena. Subpoena Yes po. juris tecum. Opo, ha? Dito po sa mga contractors na ito. Oo, opo. Kumbaga, halimbawa dito, by the way, ito hong mga contractors na pinag-uusapan natin, lahat ho ba ito ng nangongontrata, pati po sa mga, sabihin na po natin, mga private na mga, halimbawa, gumagawa ng bahay, o ito ho lamang ay para po sa mga proyekto sa gobyerno? Lahat po ng mangungontrata, be it for government-funded project or privately funded project, ay kailangan po ng contractor's license issued by the Philippine Contractors Accreditation Board po. Okay. Ito ho bang mga contractors na ito, magkakaiba ba ang mga hinihingi ninyo na mga requirements sa mga kontratista? Depende sa kanila pong klasifikasyon at ano ang mga klasifikasyon, attorney? Unang-una po, Manong Ted, iisa lamang naman po ang requirements. Ito lang po ay nadadagdagan. Depende po sa kategorya na kanilang ina-apply. Okay. For example po, habang tumataas po ang yung ina-apply na kategorya, AAA, for example po, quadruple A, mas madami ho kayong ipakitang, mas unang-una ho, mas madami ho kayong empleyadong kailanganin, technical people po o sustaining technical employees kung tawagin ho namin. Ito ho yung inyong mga employed na engineers or architects po. Pangalawa po, yung sa financial na aspect, kung kayo po ay korporasyon, kinakailangan po namin makita yung inyong articles of incorporation, ang inyong SEC, ang inyong audited financial statement, among other things po, Manong Ted. Okay, so pwede ba ho nating ihayag po sa ating palatuntunan, attorney, ano-ano ba ho ang kategorya o klasifikasyon ng mga contractors? Nagsisimula po ito sa category E, pinakamababa, at pinakamataas po all the way to quadruple A po. So ito po ay E, category B, category C, B, A, double A, triple A, and quadruple A po. Okay. So, pwede ho ba naming malaman, sa government projects po, particularly DPWH, ano po ang pinakamababang kategorya ng kontraktor na maaari pong gumawa ng pagawaing bayan? Ito po ay nakadepende po sa requirement po ng implementing agency. Sila ho ang na kung depende ho ito sa amount ng proyekto at pati ho dun sa klase ng proyekto na kanila pong ipapabid. So, kayo ho ba dyan sa PCAB ay meron na pong informasyon, kaalaman kung ano ba yung pinag-uusapan natin ditong halaga ng kontrata? Doon po na lang tayo siguro po magsimula yung, kasi pwede kang pangkaraniwan po lamang na excavation, maliliit po na proyekto. No? Usually po, magkano bang halaga ang dapat pong ang minimum o maximum, para po sa isang nasa kategorya po na pinakamababa? Pinakamababa po category E. Kailangan niyo din hong mag-rehistro para sa government registration. Dito ho may karampatan pong ang tinatawag po
actual range of contract cost. Mm. ARCC po, ito po yung government registration nyo, na magdidikta kung hanggang anong amount lang ho ang pwede niyong salihan Mm. sa pabidding ho ng gobyerno. For example po, Manong Ted, yung category E, yung pinakamababa, bati ho sa ating regulasyon, hanggang 1 million pesos lamang po ang halaga ng pagawaing gobyerno ang pwede ho nilang salihan. Okay, sige. So dito ho na lang tayo magsimula po sa A. Opo, sa A muna, bago po yung mag-quadruple. Sa A po ba, opo, mga ano pong halaga ang kanila pong maaari po maximum na pwede pong lahukan? Ang maximum po ng category A, Manong Ted, kung sarili lamang po nila at wala ho silang joint venture, depende ho yan sa kanilang registration. Pero ano po yan, medium B, so hanggang 300 million pesos lamang po Okay, opo, per sige. project ang kanilang Opo. pwedeng salihan.